Sa dami ng sakit na nararanasan ng mga tao ngayon, dumarami rin ang iba't ibang gamot na nagsusulputan. Pero, alam ba ninyo na may tinatawag na natural way of healing para sa iba't ibang sakit? Kung ano ito, alamin sa programang Basta Natural, dito sa Radyo Agila. Importante na maintindihan natin na itong migraine, pasumpong-sumpong lang, pero merong iba, pagka sinumpong, talagang hindi makapagtrabaho, hindi makakilos. Sa Amerika, more than 37 million ang may ganitong problema. Sa pag-aaral nila, almost 5 million yung nakakaranas at least once a month ng migraine attack, na ito ay madaming nagkiklaim ng disability kasi talaga hindi makatrabaho kapag sinumpong. Ngayon, kung kayo ay malayo sa butika o kaya kalagitnaan ng gabi sinumpong, dapat alam natin kung ano yung gagawin. Madaming mga factor na nagkukos nito. Isa yung pagbabago dun sa level ng serotonin sa ating katawan. Kaya nabanggit na natin kanina, pag sobrang taas ng serotonin, yung ating blood vessels ay nagsishrink. Pagka mababa yung serotonin, yung ating blood vessels ay nagsuswell. Pagka nagswell, yun na, magiging dahilan ng pain at iba pang mga problema. Sa pag-aaral ng American Headache Society, na-publish noong 2015 sa kanilang journal, yung prevalence ng migraine is high, affecting roughly 1 out of 7. So, ganun kataas. Ganun kadami yung nagkakaproblema. Isa sa pangunahing dahilan kung bakit madami yung nagpapakonsulta, outpatient o kaya yung emergency doctor's visit. So, an important public health problems. Sabi nga, lalo na sa mga kababaihan during their reproductive years. Kasi nga, imagine mo, monthly may menstruation, yung iba monthly sumusumpong. Even ang WHO ay merong report na half to 3/4 of adults 18 to 65 years old sa buong mundo ay may mga ganitong kaso ng headaches. 'Di ba? Yung halos 70% yung sumasakit ang ulo, 30% doon migraine attack. So it's not an ordinary headaches kundi strong headaches. Sabi ko nga kanina, yung sintomas, sensitivity to light and sound, yung iba nagbablurred ang paningin, may visual aura, nausea, vomiting, and fatigue. Kaya mahirap kung may ganitong kondisyon. Although, may mga medications na pwedeng makatulong, pwedeng inumin para makontrol yung kirot, para makapagtrabaho. Pero, maapektuhan pa rin yung trabaho. Pero merong mga healthy habits, may mga simple non-medical remedies na pwedeng makatulong. Una, pwede kayong gumamit ng cold compress, cold therapy. Lagyan nyo ng yelo yung ulo o kaya sa may lieg. Yung ice packs, meron siyang numbing effect. Ito pwedeng makakontrol nung kirot, nung sakit. Na-publish sa Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Journal in 2006 na yung cold application alone ay effective para dun sa mga nagsasuffer ng migraine attack. Ang recommendation, pwede siyang gamitin in combination with other medicine. Merong pain reliever na mild na may kasamang caffeine. Diba caffeine, tapos yung ibuprofen, paracetamol, pwede po yun. Kaya lang, ang iniiwasan natin yung maging dependent sa ganyan mga gamot. Yung ice pack, yung cold therapy, pwede makatulong. Pwedeng sa isang panyo nyo, magbalot kayo ng ice cubes. Tapos yan, ilagay nyo sa may sentido, sa may noo, sa may batok. Pwede po yan makatulong para makontrol yung pain. Ang isa pang home remedy, pwede kayong uminom ng salabat. Yan, luya. Talagang proven yan for migraine. Binablock niyan yung prostaglandin. May anti-inflammatory
effect yung luya. Yung prostaglandin, pagka nandyan yan, nagkakaroon ng muscle contraction. May impact sa hormones. Nare-regulate yung inflammation ng blood vessels sa ating utak. Importante yan na makontrol natin. Ayan. Ang isang paraan ay yung pag-inom ng salabat. Sa isang pag-aaral na publish sa Phytotherapy Research Journal, na publish noong 2014, yung effectiveness ng ginger para mapababa yung migraine severity and duration. So, merong statistics na tiningnan as compared to prescription drug. Napansin na halos pareho yung effect with fewer side effects. Yung luya, mas okay kasi walang masyadong side effect. Tayo naman, alam na natin, pag salabat, sa Pinoy, kabisado na yan, papaano yung paggawa ng salabat. Isa pang pwedeng makatulong, massage therapy. Tayo naman, pagka may kirot, talagang natural na sa atin yung konting hilot. Nabablock yung pain signal na nasisend papunta sa ating utak. Napapataas yung serotonin. Na-stimulate, may mga serotonin receptors na na-stimulate pagka nagpapamassage. So, ang resulta niyan, nakokontrol yung pain, nare-reduce yung frequency ng migraine attacks. Meron pang kung sanay kayo, may tinatawag na Indian head massage. Napakasarap po nun. Gumagamit pa ng mga essential oils like lavender. Yung mga oil na pang parelax. So, pwede po yan. Minsan hindi lang sa ulo, yung buong katawan pwede pong i-massage. Pero sa migraine, usually sa may sentido, sa may noo, doon yung sumasakit. So, pwede doon mag-focus. Bukod sa massage, kailangan din ng magnesium. Yung imbalance sa magnesium level, pagka bumaba ang level nito sa ating katawan, pwede maging dahilan ng migraine. Ang nangyayari kapag ka nagkakaroon ng menstruation, bumabagsak talaga yung magnesium level. Kaya, nandun yung panghihina ng katawan, naapektuhan yung hormones, nagtitrigger ng migraine. So, pwedeng uminom ng magnesium supplements. There are studies na ang ginagawa pa nga, nag-i-inject intravenously ng magnesium sulfate. It's very efficient. Sabi nga, safe and well tolerated. Minsan nagbibigay ako niyan, pero mas maganda yung magnesium kasabay ng vitamin C kasi ang magnesium pamparelax ng muscle. So makukontrol yung mga pain. Merong iba na sanay na pagka yung sumasakit yung katawan, umiinom ng magnesium supplements. O kaya yung pagbababad ng paa sa magnesium salt or Epsom salt, pwede po yung makatulong. Pwede rin sa mga pagkain kasi may mga pagkain na mayaman sa magnesium. Dark green leafy vegetables, yung paborito nyong spinach, talbos ng kalabasa, masarap po iyan. Yung iba pa mga pagkain, almonds, yung butong kalabasa, mackerel, tuna, yogurt, yung black beans, yung avocado, yung saging, yung dark chocolates, mayaman po yan sa magnesium. And kung supplement, kung iinom kayo, magpakonsulta po para malaman natin kung ano yung tamang dosage para sa inyo. And isa pang pwedeng makatulong yung acupuncture, yung acupressure. So, proven yan for migraine. Yung iba lang natatakot sa acupuncture kasi nga may karayom na tinutusok. Pero very safe po yan as long as yung magtutusok, yung acupuncturist ay lisensyado. Tandaan po natin, dito po sa atin ay regulated na rin po ang acupuncture. Kahit po yung doktor na mismo ay kailangan pa po ng special license para sa acupuncture. Meron pong nagre-regulate na yan dito sa atin, yung PITAC, Philippine Institute for Traditional and Alternative Healthcare. Isa po ito yung, dati po ito ay attached agency sa DOH. Hanggang sa nagkaroon ng batas, yung Republic Act 8423 na create itong PITAC. Ito na ngayon yung nagre-regulate dito sa mga complementary treatment like acupuncture, yung massage, yung naturopathy at iba pa. Kung magpapa-acupuncture po kayo, make sure lang na talagang
license. Ang dami pong mga licensed acupuncturist na kabilang po tayo dyan. Ano? Madami na mga doctors na acupuncturist. Ang acupuncture, may mga certain points sa katawan na tinutusukan ng karayom. Make sure lang na certified yung gagawa. Lisensya po ay ini-issue ng Philippine Institute for Traditional and Alternative Healthcare. Yan, may mga exam din po yan, hindi basta-basta ini-issue. Acupuncture, acupressure, massage, ang dami pong pwede. Ito, kape. Alam nyo ba yung matapang na kape? Kapeng barako. Yan, pwedeng makatulong para sa merong migraine. Yung caffeine na nasa coffee, nagkakaroon ng, ang effect niya, nire-restrict niya yung blood vessels. May mga receptors na binablock. Ito yung mga receptors na nagkukos ng pain. Kaya nga, tingnan nyo, nabanggit ko na kanina, may mga pain medication, yung mga migraine medications na merong caffeine. And okay po yan. Wag lang sobra. Kasi pagka sumobra, yun, magkakaroon ng ibang effect. So pagka kape, it should be in moderation. Yan dapat yung commercial na drink moderately. Hindi po sa alak. Pagdating sa alak, it should be totally wag uminom. Ang dapat na may dun sa commercial na drink moderately, dun sa commercial dapat ng kape. Kasi yung sobrang caffeine, pwede mag-cause ng migraine. Yung konti, pwedeng makatulong para gumaling yung migraine. So napansin nyo, ang isang natural remedy, ang isang natural food, pwedeng makatulong, pwedeng makasama. Pag sumobra, yun yung binabanggit natin, may mga nutrients na pagka kulang, pwede magbigay ng sakit. Pero pag sumobra, pwede ring magbigay ng sakit. Kaya it should be balanced. Kasi ang nangyayari, pag sumobra, sobrang dami ng caffeine, nasanay na uminom ng kape, nagkakaroon ng caffeine withdrawals. Pagka hindi nakainom, sumasakit yung ulo. Kontrolin natin. 1 to 2 cups per day lang. Yung regular size na cup hindi yung may iba kasi ang cup nila parang tabo na sa laki. May mga ganyan. Hindi na malaman yung ibang isang cup ay 240 ml. Pero yung iba, halos 1 litro na ang laman ng kanilang inuman. Kontrolin po natin. Iwasan yung mga pagkain na magti-trigger. Mga pagkain, mga inumin. Sabi ng Institute for Quality and Efficiency in the Healthcare, yung ilang mga pagkain na pwede mag-trigger, yung mga pagkain na may nitrates, hotdog, yung mga deli meats, yung bacon, sausage, chocolates, iwasan nyo yan. Sa keso, yung feta, cheddar, parmesan, and Swiss, pwede po iyang maging dahilan ng migraine. Any food na may monosodium glutamate, naku patay, karamihan ng Pinoy, pag nagluto, merong MSG. Diba? Tak, tak, tak. Yun yung commercial nila. Tayo, ayaw din natin kasi ako, pagka napasobra, ako kaya kong i-tolerate pero may mga cases na kakain sa labas. Yan, naobserbahan ko pa yun dati pa. Pagka yung mga restaurant gustong pasarapin yung lutuin nila, talagang dadamihan, minsan napaparami sila ng lagay. Although dun sa mga ibang restaurant, pwede mong sabihan na wag lagyan ng betsin. Kasi ako talagang sumasakit yung ulo. Even ice cream or yung mga inumin na sobrang lamig, pwede mag-cause ng migraine, iwasan. Yung mga processed foods, yung mga pickled foods. Nako, yung kimchi nung ilan, yung atsara, yung buro. Pwede po yan maging dahilan ng migraine. Yung mga beans, yung mga dried fruits, kasama yung pasas, yung dates, kasi nga yung sulfite component, dried mango. Kaya dun sa mga label, bumili kayo ng dried mango, tingnan nyo. For phenylketonurex, meron siyang sulfites, merong phenylalanin. Kasi pwede maging dahilan ng pagsakit ng ulo. So, bantayan natin yung ating mga binibiling pagkain, yung mga component pwedeng mag-trigger.
So tandaan natin yon, iwasan na. Wag nang kung dati sumakit yung ulo nyo or may kakaiba kayong naramdaman nung kinain nyo, iwasan nyo na, wag nang umulit para maiwasan yung sumpong ng migraine. Ngayon, talagang mahirap, pagka nagka-migraine ka, hindi ka makakapasok sa trabaho. Although marami yung work from home, pero ang daming problema Problema yung internet connection. Unreliable ngayon yung mga telcos. Yung internet services. Maiinis kayo Ang daming dapat na iwas. Sometimes yung itlog pwede mag-trigger. Yung artificial sweetener na banggit na natin kanina. Yung ibang mga dairy products like buttermilk, sour cream, or yogurt, may mga iba na nakaka-trigger. At saka, iwasan yung magpalipas ng gutom. Yung iba, hindi kumakain, gustong pumayat. Makaka-apekto yan. Pwedeng maging dahilan ng migraine. Pwedeng lumala kasi nga, yung hindi pagkain sa oras, ang nangyayari, yung bumabagsak bigla yung sugar, nag-hypoglycemia. Yung fluctuation sa sugar, tapos kakain ka later on ng madami, taas baba yung sugar, yung fluctuation sa sugar pwede mag-trigger ng migraine. May study na publish nung 2008 sa Brazil na ang isang common na reported migraine triggers ay yung fasting, yung hindi pagkain sa mahabang oras. So, maging consistent sa pagkain, yung may schedule. Tayo sa Pinoy 3 times a day, merong iba twice a day kumakain. At sa bawat meal dapat may lean protein kasi yun yung para mabalanse yung sugar. Maging healthy yung ating diet as much as possible. Importante na huwag nating kalimutan yung proper hydration, uminom ng madaming tubig. Yung proper sleep, kailangan din. Yung good sleep, importante yan for overall health. Importante for migraine patient. Kasi nga, pansinin nyo, yung may mga sumpong ng migraine, pagka napuyat, ayan, iba na yung pakiramdam. Yung mga sleep disruptions na nangyayari, pwedeng mag-trigger. Pwedeng maapektuhan yung hormone levels. Pwedeng maapektuhan yung stress level. Kaya talagang dapat na bantayan natin yung pagtulog. Kaya merong dapat na tingnan, may sleep hygiene na tinatawag. Na pati yung tutulugan mo dapat medyo madilim, malamig, diba, tahimik. Yung bang walang stress na hindi ka magwo-worry para masarap yung tulog. Yung mga sound or noise disturbance dapat maiwasan yon. At ang isa pa, magkaroon kayo ng, sabi nga, migraine diary. Kasi iba-ibang tao, iba-iba yung pwede mag-trigger. So, pag nalaman nyo na ganong pagkain yung nag-trigger or ganong bagay yung nag-trigger, maiwasan. Although yung iba, sabi nung mga nanay, ang nagtitrigger sa akin ay yung kapitbahay kong chismosa. Iwasan nyo na lang po. Merong iba na ang nakaka-trigger daw ay yung asawa niyang salawahan, wag nyo pong iwasan kung asawa, mag-usap po kayo ng maayos. Ang daming mga pwede mag-trigger sobrang amoy, alcohol, sobrang liwanag, sobrang ingay, yung pagbabago sa panahon, yung sobrang pagod, stress, depression. Dapat pa, yung paninigarilyo, iwasan din. Yung iba, medyo nawawala daw sakit, pero temporary lang yan. Mas mahirap pagka na-addict kayo sa paninigarilyo. Mas matinding sakit ng ulong bibigay sa inyo pagka nagkaroon kayo ng sakit. Maging yung alak. Importante yung pag-exercise at least 30 minutes every other day or every day. Sa mga supplements, vitamin B2, vitamin C, magnesium, yan yung pwedeng makatulong. Pero sabi ko nga, yung mga pagkain pwede mag-trigger, iwasan po natin.